ito payo ko lang po ito sa iba nating kababayan, lalo na sa mga OFW, na alam naman natin na naiinip sila, nauulila po sila doon sa mga malayo sila sa mahal nila sa buhay. So, humahanap sila ng kasiyahan sa ibang tao. Ingat po tayo sa mga taong sinasamahan natin. Ingat po tayo sa mga grupo na sinasamahan natin. Kung ganito naman po ang grupo na sasamahan ninyo, na ang sinusiksik sa mga utak, sa mga puso ng mga sumusunod sa kanila is galit, tapos tuturuan kang maging bastos, palamura, di ba? Maging basher, mockery, tinuturo, gaya niyan. Napanood niyo ba yung yung performance nito ni actually lagi naman yun si Maring Harry Roque, tsaka itong si Maharluka-luka. Di ba? Tinuturo nila diyan. Bangag, 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 ngiwi, ngiwi, ngiwi. Ano pa yung isa? Nakalimutan ko. So, tayo kasi, tayo? Alam mo, mga Pilipino matatalino eh. Pero hindi ko po alam ang nangyari dito sa mga tao nito. Alam nyo, kung gusto, naiintindihan ko kayo po ay naiinip at nagkaroon kayo ng grupo sa mga ganyang pagpupulong, nagkaroon kayo ng grupo, may pinupuntahan kayo every week, masaya kayo, nagkakasiyahan kayo. Pero mag-observe din po kayo. Minsan nakakalimot na tayo, no? Na tama pa ba yung ginagawa natin? Ano na yung tinuturo sa atin? Mangutya, mambastos, turuan kang mambastos ng ibang tao. Tinuturo bangag, 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 ngiwi, ngiwi, ngiwi. Dito ba kay PBB may narinig ka? Actually, wala ka maririnig talaga sa kanya. Kasi never siya talagang pumatol, no? Kahit naman po ako, I will not step down my level sa mga ganitong klaseng yung level ng utak. Actually, hindi ko alam kung may level yung mga utak nila, no? Or nasa ground talaga na hindi nag-iisip. 'Di ba minsan aanhin mo, teka, parang mali na yung 'di ba minsan kung observant kang tao, minsan mapapansin mo ang tinuturo na sa iyo yung mga ganyang chant, parang chant na kasi ginagawa nila, no? Paulit-ulit na lang. Bangag, bangag, bangag. Sabay-sabay tayo, bangag, bangag, bangag. Kung ikaw may pinag-aralan kang tao, edukado kang tao, teka, sandali. 'Di ba? Nandito ako para sumuporta, hindi para tuturuan mo ako maging bastos. Tuturuan mo ako maging walang hiya kasi hindi naman ako pinalaki ng magulang ko na ganito eh, di ba? Yes, gusto kong sumusuporta ako sa inyo. Nandito ako kasi masaya, naaaliw ako, nakakalimutan ko yung kalungkutan ko. Pero dapat may may limitation kayo, may boundaries kayo. Kasi nasasamantala po, especially yung mga karamihan sa mga OFW, especially po sa mga matatanda, no? Wala nang panahon talagang manood ng mga balita. Mostly nakadepende na sila sa TikTok, sa Facebook. Alam niyo po ako, hindi ako dumedepende sa TikTok and Facebook. Kapag may nakikita ako, may nakikita akong mga nababalitaan ko, sinesearch ko sa news kasi sa panahon po ngayon, hindi mo na alam kung ano yung totoo at hindi. Kaya kailangan isa-search mo yan sa mismong news kasi ang mga sa news po, bine-verify po nila yan. Pagdating sa TikTok, yung iba ini-edit na yan, kina-cut na yan. So tandaan po natin, maging mautak po tayo sa Google kayo. Pero maganda Google and tsaka sa news. Kasi sa news hindi naman sila magbabalita nang hindi po bine-verify. Tandaan po natin yun. Kaya nga credible sila 'di ba? Yung integrity po ng kanilang programa pinapanatili nila yan. Kaya nga nakita niyo sa SMNI hindi ba napasara sa ere, pati sa Facebook na wala sila. Bakit? Dahil po, puro fake news po ang inilalabas nila. Bawal yan. Hindi ka binigyan ng license para magpakalat ng fake news. So, wala sila. Inalis sila sa Facebook. Inalis yung channel nila.
Di ba? As in, wala. Kasi, nilabag nila yung yung, yung, yung batas as a newscasters, as a news channel. Pag binigyan ka ng license, hindi naman ibig sabihin, binigyan ka ng license para magsinungaling. So, dapat po tayo, observant tayo, nakakaawa lang yung mga ibang kababayan natin, no? Especially yung mga, sabi nga, isipin nyo ha, mismong si Panelo, ano po yan, DDS yan, pinagtatawanan kayo. Kayo mismo, imagine that, siya mismo natatawa, blindly daw kayo. Diba? Kagaya ng mga ginagawa ng mga tao na ito. Ginagawang katatawanan yung mga supporters nila. Diba? Yung mga edad na yan, gaganyan ka pa, diba? Yes, okay na magkasiyahan. Mas maganda, gawa kayo ng community. Yung bumuo kayo ng community ninyo, ng grupo ninyo, na wala kayong binabastos or winawalang yang tao. Especially, yung leader ng bansa na mismo kung saan nandoon yung mga pamilya ninyo. Kasi kami, kahit naman dong mga nakaaraang administrasyon, Duterte, Pinoy, Estrada, Arroyo, Aquino, Ramos, wala kaming binastos. Yes, nambabatikos kami, pero wala kaming bastos na ganyan na mga gawain. Yung bastos na pananalita, meron pa ako nakita, pisot, di ba? Buti nga, medyo, hindi siya focus, never siyang pumatol sa ganyan. Never siyang pumatol sa ganyan. Ang mga Marcos, itong pamilya Marcos, hindi ko alam kung paano nila, di ba? Hindi mo ma-imagine kung paano nila nakokontrol yun. Samantalang yung pamilyang, yung sa kabilang panig, yung pamilya, stress na stress, hindi nila alam kung anong mga salita ang ibabato nila sa pamilya Marcos para mapikon. Pero hindi naman napipikon. Hindi sila pinapansin. Kaya kung ano-ano po ang binabato, kulang na lang ando na yung pugutan ng ulo, pagbantaan, mag-hire ng assassin, para patulan lang siya. Para inaano nila, yung pinupush nila na magalit, pero hindi siya pinapansin. Yun anong nangyayari. So, ayan, sa mga kababayan natin, no, alam naman natin kung ano ang mabuti at masama. And kailangan may mga boundaries tayo. Kung ang mga sinasamahan mong grupo is tinuturuan ka na lalong maging mas masama, tinuturuan ka na maging bastos, maging walang modo, konting laylo, di ba? Minsan iisipin mo, hindi naman ako ganito dati. Alam ko yung value ko. May respeto ako sa sarili. Di ba dapat ganon? Tayo mga Pilipino. Kaya ganon kaliit ang tingin ng mga nila sa mga na ito. Sabi nga niya, blindly daw. Sabi ni Panelo, mga blindly. Tapos sabay tawa. Pinagtatawanan. Di ba? Si Panelo mismo pinagtatawanan kayo sa yung mga pinapakita yung mga ganyan na mga para kayo mga hindi ko lang, mga bata, para kay mga clown, anyway, good luck.